tayo ng mga anak. Mom, mamimiss ko si Dad. Sige na, umalis na tayo, Sean. Goodbye, Dad. Ingat kayo sa biyahe, Sister Lois. Sorry ulit sa pagkawala ng iyong anak. Thanks, Elder Brett. Kailangan ng pamilya namin ito. Ingatan mo rin ang sarili mo. Please, pakikumusta na lang kay Bishop Sheldon kapag nagkita kayo. Sure, no problem. Have a safe trip, Sister Lois and Sis Paulette. Patuloy namin kayong ipapanalangin. Sino nga pala ang mag-aalaga sa church habang wala ka? No worries. Bahala na ang mga komite sa church habang isang linggo akong mawawala. Okay, then, have a safe trip, Elder Brett. You too, Sister Paulette and Sister Lois. Alright, Bishop Sheldon. Papunta na ako ngayon dyan. Well, huminto muna ako para mag-refill ng gasolina. Siguro mga alauna na ng umaga ako makakarating dyan. Sure, sa hotel na lang ako magpapalipas ng gabi. Oh yeah, sinabi mo pa, magkita na lang tayo pagdating ko dyan. Sige, bye. Bumaba ka dyan. Kundi, paparilin kita. Sino kayo, at ano ang kailangan ninyo sa akin? Hello there. My name is Edson. Ako ang head ng aming komite. Anong maitutulong ko sa inyo, sir? Hello, Brother Edson. I'm Prophet Ishmael. Pinakiusapan ako ni Bishop Sheldon na kumustahin at bisitahin kayo dito. Ganoon ba? Pero wala naman akong natatanggap na tawag mula kay Elder Brett patungkol sa iyo. Sandali lang, tatawagan ko muna si Elder Brett. Oh, no. Hindi na kailangan. May dala akong sulat dito galing kay Bishop Sheldon pati na rin ang mga text messages niya. Ito, tingnan mo. Salamat sa Diyos. Ipagpaumanhin ninyo Prophet Ismael dahil pinagdudahan ko kayo. Pasensya na sa inasal ko. Huwag mo nang alalahanin ito, Brother Edson. Kalimutan na natin iyan. Salamat naman at nandito ka, Pastor. Prophet Ismael, may Sunday service kami ngayon at ipakikilala kita sa kongregasyon. Mas magaling iyan, Brother Edson. Pero teka, pupuntahan ko muna ang asawa ko para makilala mo rin siya. Okay, let's go. Good morning, brothers and sisters in the Lord. I am happy to introduce to you our new pastor. I mean the new leader of our church, Prophet Ishmael. Thank you, Brother Edson. Isang malaking karangalan para sa akin na ako'y naririto ngayon. Isa rin akong pastor dahil nagpastor din ako dati sa mga churches bago ako pumunta rito. Ngunit tinawag ako ng Diyos bilang isang propeta. Wow! Great! We have a prophet and a pastor. Let me introduce to you my wife. Simula pa lang kasama-sama ko na siya, isa rin siyang propeta na gaya ko. Let's all welcome my wife, Mama Amarichi. Thank you, my children. Tawagin ninyo akong Mama Amarachi, dahil magmula sa araw na ito kami na ang mag-aalaga sa inyo. Yes! Hooray! To Mama Amarachi. Ako at siya ay nandito para sa inyo. Kami ay nagagalak na makasama kayo sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Thank you. Oh,
Ang galing ng pangangaral mo, Papa Ismael. Habang nagtuturo ka, yung buhok ko sa likuran nagtatayuan. Ang galing talaga. Very anointed ka. Oh, thank you so much, Sandra, anak. That's true, Papa Ishmael. Tumatayo ang balahibo ko habang nangangaral ka. Oh, hallelujah. Praise God. I'm just a humble servant of the Lord. Oh, yes. Kapag nangangaral ako, ang presensya ng Diyos ay nasa paligid ko dahil ako'y lingkod ng Diyos. Nangungusap ang Diyos sa akin sa pamamagitan ng mga pangitain at mga panaginip. Oh wow, hindi pa ako nakakita ng propeta dati. Oh wow, oh wow. Totoo ba na masasabi ng propeta ang future mo? Narinig ko dati si Pastor Tommy nagtuturo patungkol sa mga propeta. Akala ko wala nang propeta ngayon. Dahil sa kokonti lang ang mga propetang tulad ko sa ating kapanahunan. Ngunit sa huling araw ihahayag sila ng Diyos sa buong mundo. Totoo ba ang dinig ko? Ang lalaking ito ay isang propeta ng Diyos? Wow, hindi pa ako nakakilala ng propeta sa buong buhay ko. Ako rin. Ha? May nangyayaring hindi maganda dito. Ang ibig sabihin ba nito ay kaya mong gumawa ng himala, Prophet Ishmael? Wow, ang galing naman. Tama, Papa Ismael. Namumutla tuloy ako. Ako si Alexa. Pamangkin ako ni Pastor Tommy. Well, Prophet Ismael, maraming salamat sa pagbisita mo sa aming church ngayon. Oh, I'm so sorry for your loss, Alexa. Thank you, Prophet Ismael. Lahat kami, mamimiss namin si Uncle Tommy, pero nasa magandang lugar na siya ngayon. Yes, you're right. Aray ko. Tulungan niyo ako. Sister Sandra, ayos ka lang? She needs help. Papa Ismael, ipag-pray mo Sister Sandra. Please, tulungan mo siya. Yes, dahil propeta ka, pwede kang maghimala. Sister Sandra, please, tumawag kayo ng ambulansya. Don't worry, Alexa. Ang pahid ng Diyos ay umaago sa aking mga kamay. Ipapatong ko ang aking mga kamay kay Sandra at gagaling na siya. Puro, paraanin ninyo ako. Sa kapangyarihan at kapamahalaan na ibinigay sa akin, inuutusan kita Sandra na gumaling ka. Atake sa puso, umalis ka sa katawang ito. Pinagbabawalan kita na sirain ang katawan ng babaeng ito. Ito ang templo ng Espiritu ng Diyos. Lies, ngayon na. Sa pagbilang ko ng 3, ikaw ay tatayo, Sandra. 1, 2, at 3. Oh, magaling na ako. Salamat, Papa Ismael. Sinugo ka ng Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Teka muna, parang may mali. Hindi ko lang maituro kung ano ito. Oh, hello, Sister Anika. Narinig ko ang nangyari sa asawa mo. Aha. Ay, pasensya ka na. Dahil wala ako dyan para dumamay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Andito kami ng pamilya ko para sa'yo. Kung kailangan mo ng kausap, tawagan mo lang ako. Aha. Ikumusta mo na lang ako kay Ernest. Sige. Bye. Anong nangyayari dito? Ba't ang daming tao sa church? Excuse me, Sister Lucille? Anong nangyayari? Ba't ang daming tao sa sanktuaryo? Oh, hi there, Alexa. Hindi mo ba alam? Si Papa Ismael at si Mama Amarachi ang nag-organize nitong healing conference. Kailan pa? At bakit walang nagsasabi sa akin patungkol dito? May karapatan ako na malaman ito. Hindi ko alam, Alexa.
pwede ka magtanong sa mga komite. Sila ang tumulong kay Papa at kay Mama para i-organize ang function na to. Ano ba tong Papa at Mama na sinasabi mo? Hindi natin sila gaano kakilala, di ba? Kung ako ang tatanungin mo, si Bishop Sheldon ang nagbigay sa kanila ng approval para sila ang maging bagong pastor natin. Well, kailangan ko nang umalis. Papa and Mama, the nerve. Ha? Ano nangyayari dito? Mom, please. Andito ako para sa'yo. Anika, aking anak, nararamdaman ko sa aking espiritu na ikaw ay napapaligiran ng espiritu ng kalungkutan. Ito ang dahilan kung bakit bagsak ang iyong pakiramdam at nalulungkot ka. Ang mga espiritong ito ay lalaman sa iyo ng buhay maliban na may gawin ka para pahintuin ito. Kailangang may gawin ka para alisin ang mga espiritong nakapaligid sa iyo. Kung hindi, ito ang wawasak sa buhay mo, maging sa buhay ng anak mo. Ha? Sabihin mo sa akin, Mama Amarachi, anong dapat kong gawin para maalis ang masamang espiritu sa paligid ko? Ayokong maapektuhan ng anak ko. Mahal ko ang anak kong si Ernest. Gagawin ko ang lahat para proteksyonan lang siya. May nararamdaman ako. Ano yun, Papa Ishmael? May narinig ka ba mula sa Diyos? Prophesy, Papa. Yes, magsalita ka, Papa. Speak. Yes! Let us hear you, Lord. Tahimik. Kailangan kong marinig ang kung ano ang sinasabi ng espiritu. Halika, mangusap ka sa akin, Panginoon. Ibulong mo ito sa akin. Yes, gagawin ko ito, Panginoon. Anika, anak ko, sinasabi ng Diyos na kung gusto mong maputol ang sumpa ng pag-iisa at kalungkutan sa buhay mo, kailangan mong magtanim ng binhi. Kailangang maghandog ka ng isang bagay sa Diyos. At ang kapalit nito, palalayain ka niya. Hindi lang iyan kundi pararamihin niya ang iyong pananalapi dahil gusto ng Diyos na ikay maging daluyan ng pagpapala upang tulungan ang mga ministro at mga pastors na naglilingkod sa Kanya. Paano ko magagawa yan, Papa Ismael? Anong klase ng binhi ang sinasabi mo? Gusto ng Diyos na magbigay ka sa Kanya ng sakripisyong binhi ng pananalapi. Ano, Panginoon? Magkano ang binhi na gusto mong itanim ni Anike? $1,000. Yes, Lord. Ha? Kung ayan ang kailangan kong gawin para malis ang sumpa sa aking buhay, nakahanda ako na magtanim ng binhi ng $1,000. Glory to God. Amen! Yes! Sister Anika, ginawa mo rin. Whatever. Lord, ang mga taong ito, napakadaling lokohin. May nakikita akong pangalan sa aking isip. Ano ka mo? Angelo. Angelo. Meron ba ditong Angelo ang pangalan? Ako yun, Angelo ang pangalan ko, yes. Angelo, narinig ko mula sa espiritu na ikaw ay magkakaroon ng asawa. Nasaktan ka na dati ng iyong kasintahan. Dahil dito nanumpa ka hindi ka naiibig pang muli. Papa Ishmael, lahat ng sinabi mo patungkol sa akin ay totoo. Paano mo nalaman ang mga ito? Ako ay isang propeta ng Diyos. Inihahayag niya sa akin ang lahat. Ito ang sinasabi ng Diyos sa iyo, anak. Ang sabi ng Diyos na bibigyan ka niya ng asawang magmamahal sa iyo at mag-iingat sa iyo. Ang pangalan ng magiging asawa mo ay... Oh, ano ulit iyon, Panginoon?
Ang pangalan ng mapapangasawa mo ay Luna. Lumana, hindi. Lucy baka mo. Ano, Lucille. Ang pangalan ko ay Lucille. Ikaw, nakita dati? Oo, pamilyar ka nga. Miyembro ka ba ng church namin? Inimbita ako ni Tita Sandra dito. Sabi niya may propeta daw dito sa church kaya nagpunta ako dito. Di ba't napakabuti ng ating Diyos? Bigyan natin siya ng masagabong palakpakan. Glory to God. Thank you, God. Yeah, you're right. Hindi ko bili-bili yung mga kalokohan ninyo. Pakaalis na nga. Salamat mga anak ko sa pagdalo ninyo sa gabing ito. Bago kayo umalis, ibigay ninyo ang inyong mga pangalan at numero ng inyong telepono kay Sister Sandra upang maitaas namin kayo sa panalangin. Kung kailangan ninyo ng personal na payo, lapitan ninyo lamang si Sister Sandra, ang aming bagong assistant. Well, good night everyone and huwag ninyong kalilimutan ang ating Friday night revival. Mag-invite kayo ng mga kaibigan at dalhin din ninyo ang inyong pamilya. God bless you all. Ang weird. Nakarinig ako ng mga tunog ng yapak. Ang ibig sabihin, may tao dito sa opisina. Siguro, imahinasyon ko lang yun. Pasado 11:00 na ng gabi. Makatulog na nga. Nakakaantok. Makaalis na nga dito. Nasaan ako? Hello, may tao ba dito? Dr. Edwards! Dr. Edwards! Gising na siya! Hello there. My name is Dr. Edwards. Nandito ka sa ospital. Can you tell me your name? Hindi ko maalala ang pangalan ko. Sino ako? Bakit ako nasa ospital, Doc? Yan ang gusto naming malaman. Matindi ang pagkabagok ng ulo mo. Kaya, nagkaroon ka ng tinatawag na retrograde amnesia. Huwag kang mag-alala, babalik din ang iyong alaala sa loob ng susunod na buwan. As of now, rest at kami na muna ang bahala sa iyo. Hello there. My name is Detective Taylor. And this is Detective Anthony. Gusto ka lang naming tanungin ng ilang katanungan bago ka maaksidente, may naalala ka bang kakaiba, may kaaway ka ba o kagalit na tao na gustong manakit sa iyo? Detective Taylor, I'm so sorry. Wala akong maalala. Well, I understand. But if you remember anything, please let me know. I will. Salamat, Detective Taylor. Anong nangyari sa mga files? Bakit nawala ang mga listahan at mga address ng mga pangalan ng church member dito? Sino ang may gawa nito? Siguradong may nag-hack sa computer ng church. Nakakagigil. Hello? Sino yan? Kapag hindi ka umalis, tatawag ako ng pulis. 911? What's your emergency? Please, tulungan niyo ako. May tao dito sa bahay ko. Bilis, bilis. Kumalma kayo, ma'am. Pwede bang sabihin niyo sa akin ang inyong pangalan at ang inyong tirahan?
Ako si Ellen Green. Nakatira ako sa 678 Paradise Lane, Newbert Street, Anaheim. Pakiusap, please. Paparating na ang tulong. Good evening, my beloved children. Welcome to our revival night. Alright. Yes! Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na bang tanggapin ang blessings ni Lord ngayong gabi? Come on. Louder, church. I can't hear you. Let's all welcome our super Mama Amarachi. Oh, salamat. Salamat, minamahal kong mga anak. Si Papa Ismael at ako ay natutuwa para sa inyo. Nangangako ako ngayong gabi na ang gabing ito ay magiging kakaiba sa lahat. Yes, dahil kagabi, habang ako ay nananalangin, may ipinakita sa akin ang Diyos. Ang sabi niya sa akin na meron isang tao dito na dating naniniwala sa Diyos. Pero dahil sa kamatayan ng kanyang anak, nagalit siya at sinumpa niya ang Diyos. Kung ikaw ito ang pinasasabi sa iyo ng Diyos. Anak kong babae, minamahal kita. Pinatatawad na kita, kahit na ako pa ang sinisisi mo sa pagkamatay ng iyong anak na lalaki. Anak, nauunawaan ko ang sakit ng kalooban na nadarama mo. Kung manunumbalik ka lang sa akin, pagpapalain ko ang iyong negosyo. Bumalik ka na sa akin, anak ko. Halika na. Ayos ka lang ba, Madam Ellen? Paano nang nalaman ng propeta ang patungkol sa akin? Sinabi ko na sa inyo na magaling ang propetang ito, di ba? Papa Ismael, natutuwa ako dahil nagpunta ako ngayong gabi. Ang tagal ng panahon na sinisi ko ang Diyos dahil sa kamatayan ng aking anak. Huwag kang mag-alala, Ellen, anak ko. Ha? Alam mo ang pangalan ko, pero paano? Walang nalilihim sa akin. Alam ko ang lahat dahil ako ay dakilang propeta ng Diyos. Maging ang anak mong si Oscar ay masaya na sa kinaroroonan niya. Ha? Alam mo ang patungkol kay Oscar? Oo, salamat dahil pinatawad na ako ng Diyos. Papa Ismael, hindi ko alam kung paano kita mapasasalamatan. Sabihin mo sa kanya, Papa Ismael. Gusto ng Diyos na ibigay mo ang lupaing iyong minana nilang itong sakripisyong handog. 6 na taon na ang nakararaan bago mamatay si Oscar, nangako ka sa Diyos na ibibigay mo ang iyong mana sa church, di ba? Dahil sa pagkamatay ni Oscar, nagbago ang isip mo. Tama ka, Papa Ismael. Lahat ng sinabi mo, tama itong lahat. Ibibigay ko na ang minana kong lupain sa iyo bilang aking binhi ng pasasalamat. Kunin mo na ito. I'm so touched. Oh, thank you, God. Makinig kayo sa akin, mga anak. Nalulugod ang Diyos kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. Oh, glory. Glory to God. Nakikita ko mula dito, ang pagbuhos ng sariwang presensya ng Diyos. Glory to the highest. Yes. Thank you, Lord. You are great, Lord. Whew. Lord, hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero, may nakakatakot, kakaibang nangyayari dito. Teka muna, di ba si Angelo yun at saka si Lucille? Bakit sila nagbubulungan? Kailangang malaman ko. Kailangan nating mag-usap sa labas. Importante lang.
Sige. Halika na. Anong ginagawa nila dito? Alexa? Shh! Ernest, anong ginagawa mo dito? Nakita kita at sinundan kita dito, Alexa. Dito tayo. Sumunod ka sa akin. Wow! Tingnan mo ang mga perang ito, Arabella. Mayaman na tayo, Roger! Mayaman na ako. Yeah! Yes, yes, we're so rich. Yes. Napaka-ignorant ng mga tao dito, Arabella. Kapag natapos na tayo dito, bibigyan tayo ng karagdagang bayad ni na Uncle Omari and Aunt Tamara dahil sa galing ng ating pag-arte. Sinabi mo pa, Roger. Uto-uto talagang mga tao dito, no? Hindi nila alam na umaarte lang tayo. Best actress ka talaga, babe. Ano? Hindi pwede to, Ernest. Kailangan may gawin tayo. Sinasabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong iyan, kailangang sabihin natin sa kanila ang ating natuklasan. Hindi nila tayo paniniwalaan, Ernest. Kailangan mag-ipon tayo ng mga ebidensya laban sa kanila. Sinasabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong iyan. Anong sinasabi mo, Ernest? Hindi mo rin sila pinagkakatiwalaan? Oo, lalo na si Sister Sandra, punta siya ng punta sa bahay namin at pinipilit niya ang mom ko na umattend sa meeting na ito. Halika na, Ernest. Ayokong makita tayo ni Roger o ni Angelo, kung sino man siya, at si Arabella, alias Lucille. Ayokong makita nila tayo. Youth on the Rock. Jesus is the rock. For young people and old alike, please like, share, and subscribe to our channel.